Aba, ang dami mong pasalubong, iha. Alam mo, umuwi ka lang sapat na sa akin. Siyempre naman po, Lola, hindi ako papayag ng walang dala. Para po sa inyong lahat yan. 3 taon ka lang nawala pero ang kinis na ng balat mo. Iba talaga kapag nasa ibang bansa ka. Gumanda ka rin. Siguro dahil sa klima. Salamat nga pala, Te, sa pagsundo sa akin sa airport. Hindi mo naman kailangan magpasalamat sa akin eh. Wala namang gagawa nun kundi ako. Salamat din pala, Te, sa pag-aasikaso kay Lola Rosa habang wala ako, ha? Wala yun, sis. Hindi naman mahirap intindihin si Lola, lalo't malakas pa naman siya. Sabi ko nga, sa bahay na lang namin siya tumira. Sabi mo nga malakas pa naman ako. Hindi ko kailangan makipisan at kaya ko naman ang sarili ko. Naisip ko nga na kuhanan kayo ng makakasama dito. Pasasahuran ko na lang. Dagdag gastos lang yan, apo. Mabuti pang ipunin mo na lang ang pera mo. Ibig bang sabihin yan, sis? Kaya gusto mong kuhanan ng kasama si Lola dahil babalik ka pa sa abroad? Ganun na nga, ate. Gusto ng amo ko na pumirma ulit ako ng kontrata. Ang swerte mo naman. Sana makapagtrabaho din ako sa abroad. Dapat nga ganon. Kaso paano ka makakapagtrabaho buntis ka na naman? Ha? Buntis ka na naman, te? Oo, 5 na to. Imbes na mag-control kayong mag-asawa nagdagdag pa kayo ng isa pang bibig na palamunin. Mabuti sana kung may regular na trabaho si Troy. Gustuhin ko man po mag-control, hindi naman po maganda ang epekto sa akin ng gamot na iniinom ko na galing center. Hindi ba, te? Marami naman klase ng birth control. Sana pumili ka na lang ng hiyang sayo kesa naman dumami ang anak mo. Mahirap mag-alaga kapag sunod-sunod. Ilang beses na kasi kitang sinabihan. Pagpahingahin mo muna ang katawan mo sa pagbubuntis. Taon-taon na lang nagbubuntis ka. Hindi rin naman maawa sa iyo ang asawa mo. Siguraduhin mo lang. Dahil hindi sa lahat ng oras may tutulong sa iyo. Naku, makauwi na nga. Baka hinahanap na ako ng mga bata eh. Sis, salamat sa mga pasalubong mo ha. Tiyak na matutuwa ang mga pamangkin mo nito at si Troy. Sige ate, bukas na lang ulit tayo magkwentuhan. Lola, uwi na po muna ako. Ay, nakakagulat naman na magiging 5 na agad ang anak ni Ate Marieta. Noong umalis kasi ako 2 pa lang at nadede pa yung bunso niya. Hirap na nga sila sa buhay sige pa rin padami. Lagi pang katwiran ng kapatid mo Di ba sabi daw ng Diyos, humayo at magpakarami. Ginamit pa talaga ang pangalan ng Diyos para itama ang baluktot niyang katwiran. Wala namang masama kung magpakarami, basta kaya lang ibigay ang mga pangangailangan ng mga bata. Yun nga rin ang sinasabi ko sa kanya. Kung wala nga pong regular na trabaho si Kuya Troy, paano po sila mabubuhay? Tuwing manganganak siya, ako syempre ang takbuhan nila. Hindi ko rin naman matiis ang kapatid mo. Di nauubos din po ang ipinapadala ko sa inyo dahil sa kanila. Meron pa naman kahit papano. Binibigyan ko rin yan si ate kapag pinapadalahan ko kayo. Sana hindi na lang niya pinakikialaman ng perang para sa inyo. Kaya siguro hindi rin nagsusumikap si Troy dahil may inaasahan sa iyo. Akala ata nila madali ang buhay sa abroad. Hindi nga nila naiisip yun. Ngayon po na napagawa ko na itong bahay ninyo, mag-iipon naman po ako. Ayoko naman po na habang buhay akong nasa abroad. Iba pa rin kasi kapag nasa sarili kang bayan. Siyempre naman, apo. Lagi nga ako nag-aalala sa iyo Kung pwede nga lang na huwag ka nang umalis. Kaya lang iniisip ko din na baka wala ka pang ipon. Ngayong babalik ka na sa ibang bansa, sarili mo naman ang isipin mo, ha? Huwag ka na magpadala sa akin. Sapat naman ang kita ng tindahan sa akin Sige Paula, para mabilis akong makaipon. Kinabukasan ng umaga namigay naman ako ng mga sabon sa kapitbahay at tsokolate sa mga bata.
Wala man silang sinasabi, batid ko namang naghihintay din sila ng pasalubong mula sa akin. Dumating naman nung tanghali si Ate Marieta. May ginagawa ka ba? Nagpapahinga lang. Kagagaling lang kasi namin ni Lola sa palengke. Dinagdagan ko na rin ang laman ng kanyang munting tindahan. Ang swerte talaga ni Lola sa'yo. Biruin mo, pinaayos mo tong bahay niya. Kinumpleto mo ang mga gamit. Tapos pinapadalan mo pa siya buwan-buwan. Gusto ko lang ibalik ang kabutihan ni Lola sa atin. Siya na nga nag-alaga sa atin mula nang iwan tayo ng mga magulang natin. Alam ko naman yun eh. Mabuti ka pa nga. Naibalik mo na ang utang na loob mo sa kanya. Samantalang ako, hindi ko na yata magagawa yun. Kahit naman noon, hindi tayo inobliga ni Lola na ibalik ang mga ginawa niya. Nasa atin na lang yon kung tatanaw tayo ng utang na loob. Tsaka, sapat na kay Lola na tinitignan mong kalagayan niya dito habang wala ako. Siguro nga, ayos na yun kay Lola na paminsan-minsan eh. Nadadalaw ko siya rito. Ano nga pala sadya mo? Napag-usapan kasi namin ni Troy at ng mga bata na mag-outing. Sabi ko sa kanila sasabihan kita. Ganun ba? Saan naman plano ninyo mag-outing? Sa Batangas lang. May nakausap naman na kaming sasakyan na pwedeng arkilahin. Sa totoo lang kasi dahil malapit ang bahay ng amo ko sa tabing dagat, hindi ako sabik sa dagat. Pero tatanungin ko si Lola Rosa kung gusto niya. Nasaan ba si Lola? Nasa tindahan ba siya? Nasa kusina siya, naghahanda ng lulutuin para sa tanghalian namin. Bakit tanghali na ata ang kain niyo? Tama lang naman, nagmerienda rin naman kami kanina kaya busog pa kami. Kami kasi 9:00 o kaya 10:00 ang kain para isahang almusal na lang at tanghalian. Hindi ba kumakain ng mga anak mo ng almusal sa umaga bago pumasok sa eskwela? Naku, hindi sila sanay kumain ng almusal. Binibigyan ko naman sila ng pere. Oh, nandito ka pala, Marieta. Anong sadya mo? Kasi po Lola, nagpaplano kami mag-outing. Sinabi ko na po kay Richelle, tatanungin daw niya kayo kung gusto niyo. Kailan nyo ba plano? Bukas na sana, La. Bukas araw ng Sabado. Magbabayad sa akin ng mga trabahador na may utang sa akin sa tindahan Minsan lang naman to, La. Oo, minsan nga lang yan. Pero kapag ako tinakbuhan ng mga may utang sa akin, habang buhay na yon. Ayos lang ate, kung hindi nyo na kami isama. Sa totoo lang, mas gusto ko kasi magpahinga lang dito sa bahay kasama si Lola. Kasi gusto ni Troy na kasama kayo Baka namang gusto niyo kaming kasama dahil si Richelle ang gagastos. Aba, mahiya naman kayong mag-asawa. Minsan lang naman po ito. Pagkatapos ng isang buwan aalis na rin si Richelle. Akala mo yata maraming perang uwi ang kapatid mo. Magbibigay na lang ako ng pandagdag sa outing ninyo, pero hindi na kami sasama ni Lola. Sige, sasabihin ko na lang sa asawa ko. Kitang-kita ko ang lungkot sa mukha ni Ate Marieta nang umalis. Naiiling naman si Lola Rosa na bumalik sa kusina. Sumunod naman ako sa kanya. Nagtampo po yata si Ate Marieta. Hayaan mo siya. Namimihasa sila mag-asawa Kaya hindi sila nagsusumikap dahil na rin umaasa sila sa iyo. Kung hindi man matuloy ang outing nilang mag-anak, magbibigay pa rin ako ng pera. Alam ko, Apo, na wala ka pang naiipon. Dahil sa pagpapagawa mo ng bahay natin at pagtulong sa kapatid mo. Ayos lang yun, La. Pamilya ko naman kayo ni ate. Walang kaso sa akin kahit maubos pa ang kita ko sa inyo. Naaalala ko kasi ang kapitbahay natin. Nag-abroad din siya para sa pamilya. Hindi niya inisip ang sariling kapakanan. Hayun, walang natira sa kanya. Kahit sariling bahay, wala. Nung hindi na siya nakakapagbigay sa mga kapatid niya, ipinagtatabuyan na siya. Ayokong mangyari yun sa'yo, Apo. Hindi naman habang buhay kasama mo ko. Kaya nga po babalik ulit ako sa abroad para makapag-ipon ulit. Plano ko rin pong bigyan si ate para magnegosyo siya. Sana lang
ilagay niya sa tama ang ibibigay mo. Ayoko namang pagdamutan mo ang sarili mong kapatid. Pero dapat may limitasyon din, hindi ba? Kakausapin ko nga po siya ng masinsinan. Kung hindi nga lang siya buntis, pwede ko sana siyang isamay. Nagpapahanap din po kasi yung kapitbahay namin ng kasambahay. Gusto po Pinay din. Sayang nga. Di sana magkakasama kayong magkapatid. Hindi ko nga lang po pinahalata ang pagkadismaya ko nung nandito siya. Kaya hindi ko na lang tinuloy sabihin sa kanya. Yung tinutukoy kong kapitbahay natin, baka gusto mo siyang tulungan. Sige Paula, kausapin niyo siya. Sagot naman ng employer niya ang gastos Aba, maganda nga yan. Mamayang hapon pupuntahan ko siya. Parang naawa naman ako sa ikinuwento ninyo. Sana sa pagkakataong to kung sakali napala rin siya na makapagtrabaho. Sarili naman ang unahin niya. Siguradong ganun na nga ang gagawin niya. At kailangan siguro walang makaalam. Parang katulad po nung umalis ako. Walang nakakaalam na paalis na ako. Hindi na rin kasi naniniwala nun si ate Eba naman, pang-apat ko ng pag-a-apply yun papuntang abroad. Naaalala ko pa nga kung paano kanya tawanan. Wala man lang simpatya sa'yo na ilang beses na loko ng recruiter. Mabuti na lang po sinuwerte na ako sa pang-apat. Yan talaga ang nakatadhana sa'yo, Apo. Kaya wag mong sayangin. Napansin ko na ilang araw nang hindi pumupunta sa amin si Ate Marieta. Wala rin akong balita kung natuloy ba ang outing nila mag-anak. Sumagi din sa isip ko na baka nagtampo sa amin ni Lola Rosa. Pinuntahan ko na lang sa bahay si Ate Marieta para makita ko na rin ang bahay niya. Pagdating doon, masaya naman akong sinalubong ng pamangkin ko at ni ate. Wala doon ang bayaw ko. Nasa trabaho daw. Mabuti naman at dinalaw mo kami rito. Ilang araw ka na kasing hindi dumadalaw sa bahay Akala ko nagtampo ka sa amin ni Lola. Naku, hindi Lagi kasing masama ang pakiramdam ko Ganito kasi ako kapag nagbubuntis. Gusto ko, lagi lang ako nakahilata. Kailan ka nga pala manganganak? October pa naman. Kailangan kahit malayo pa nakakapag-ipon na kayo para hindi kayo mabigla sa gastos. Hindi nga makapag-ipon Sa dami ba naman namin? Tapos upa pa sa bahay. Nag-aaral pa ang 3 mong pamangkin. Di ba nagpapadala naman ako sa inyo? Hindi ba sapat yun? Sa totoo lang kasi sis, hindi Tipid na nga kami sa pagkain. Bakit hindi na lang kaya kayo kay Lola makitira? Mag-isa lang naman si Lola dun para mabawasan ang gastusin nyo. Yun nga sana ang gusto ko. Kaso, ayaw naman ni Troy na makipisan. Ano ang trabaho niya ngayon? Umi-extra siya ngayon sa pamamasada ng jeep. Plano ko kasi nabigyan ka ng puhunan sa negosyo para kahit papaano may iba kayong pinagkakakitaan. Talaga sis? Oo, bala ko kasi na wag munang maglabas ng pera kapag bumalik ako sa ibang bansa. Gusto ko na kasing mag-ipon para kapag umuwi ako, may sapat na akong pera. Ibig bang sabihin yan hindi mo na rin padadalhan si Lola? Hindi na muna, sapat na daw ang kita niya sa tindahan Gusto kasi ni Lola Rosa na makapag-ipon ako para hindi daw sayang ang pagtatrabaho ko sa abroad. Tama din naman na may ipon ka. At saka, wala ka bang balak magpamilya? Hindi ko pa yan naiisip. Tsaka kung sakali naman na hindi na ako makapag-asawa, nandiyan naman kay ni Lola Rosa. Oo naman. Tandaan mo, lagi lang kaming nandito. Pwede mo naman ituring ng mga anak ang pamangkin mo Mabalik tayo sa pinag-uusapan natin kanina. May naiisip ba kayong negosyo na pwede ninyong simulan? Maraming alam si Troy. Puhunan lang talaga ang wala sa amin. Sabihan mo lang ako kapag meron na kayong naiisip. Salamat sis Ang bait mo talaga. Sana lalo kang pagpalain ng Panginoon. Hindi na rin ako nagtagal sa bahay ni ate. Umuwi na rin ako agad para matulungan si Lola sa tindahan niya. Salamat, Apo. Kumpleto na tong tindahan ko. Para natuloy tong grocery store.
Alam ko po kasi na magiging masaya kayo kapag napuno ang tindahan nyo. Oo nga pala. Kumusta ang pag-uusap ninyo ng ate mo? Mag-uusap daw silang mag-asawa mamaya at saka ako kakausapin. Naaawa din naman ako sa kapatid mo. Kaya nga tuwing pumupunta rito hindi ko mahindian sa tulong na hinihingi. Kaya nga po gusto kong tulungan para kahit papaano guminhawa ang buhay nila. Basta apo, pagkatapos ng huling kontrata mo sa amo mo, umuwi ka na rito ha? Alam mo namang matanda na ako. Gusto ko ring makasama ka sa mga huling sandali ko sa mundong ito. Lola, marami pa po akong pangarap para sa ating dalawa. Huwag po muna kayo mawawala. Huwag ka mag-alala. Hihintayin ko ang pag-uwi mo. Mabilis lang naman po ang 3 taon. Pagkatapos po nun, hindi na ako aalis. Tuwing naiisip ko nga na, paalis ka na ulit, naiiyak na ako. Sa 1 linggo po bibilhan ko kayo ng sarili niyong cellphone ha, para lagi ko po kayo natatawagan. Gusto ko nga yan, para hindi na ako pumupunta sa bahay ng kapatid mo. Kaya lang apo hindi naman ako marunong gumamit ng cellphone. Hanggang TV lang ako. Huwag po kayo mag-alala, bago ako umalis tuturuan ko kayo. Sige apo, turuan mo ko ha, para lagi kitang tatawagan. Opo Lola, siya nga po pala, ipapasyal ko rin kayo lagi habang nandito pa ako. Sayang ang kita ng tindahan natin. Bumawi na lang kayo sa mga susunod na araw. Gusto ko rin po kasi kayo makabanding. O sige, kung yan ang gusto mo. Pakiramdam ko ang bilis lang ng araw ng bakasyon ko. Inayos ko na rin ang mga dadalhin ko para wala akong makalimutan. Nakausap ko na rin ang kapitbahay namin. Sila na lang ng amo niya nag-uusap at ang agency na inaplayan niya para makaalis. Naibigay ko na rin ang perang kailangan ni Ate Marieta sa pagpapatayo nila ng negosyo. Ang bilis talaga ng oras. Ilang araw na lang paalis ka na ulit. Oo nga ate, lagi tuloy malungkot si Lola. Sa umpisa lang yan. Saka dadalaw-dalawin na lang namin siya rito. Ang bigat sa dibdib, naiiwan ko ulit siya. Kung hindi ka naman kasi aalis, anong mangyayari sa'yo rito? Sabi mo nga, wala ka pang ipon. Yun nga ang naiisip ko kaya kailangan ko talagang umalis para makaipon ako. Konting sakripisyo lang naman, mabilis lang ang 3 taon. Yun na nga lang ang iniisip ko. Maiba nga pala ako, napansin ko na may bagong cellphone si Lola Rosa. Ang mahal nun na. Marunong bang gumamit si Lola ng ganong cellphone? Tinuruan ko na siya kung paano gamitin. Mabuti pa si Lola. Binilan mo ng bagong cellphone. Yung mga pamangkin mo na humihingi sa'yo hindi mo binigyan. Pasensya na ha. Kung lahat kasi sila bibigyan ko, kakapusin na ako. Dapat kasi yung mumurahin na lang ang binili mo kay Lola Rosa. Babawi na lang ako sa mga pamangkin ko sa susunod. O sige, wala naman ako magagawa kung ayaw mo. Ate, kilala mo ako na hindi madamot na tao. Kung meron pa akong sobra, bakit hindi ko ibibili ng cellphone ng mga pamangkin ko? Ay naku, pasensya ka na sis. Baka isipin mo napaka-ingrata ko naman. Sorry ha, ganito talaga ako kapag buntis. Parang hindi nag-iisip. Ayos lang naiintindihan naman kita. Meron palang pinapasabi sa'yo si Troy. Hindi ka daw namin maihahatid sa airport. Medyo busy na kasi kami. Ganun ba? Sige, maghahanap na lang ako ng ibang maghahatid sa akin. Naging madamdamin ang pag-alis ko. Si Lola Rosa at ang kapitbahay namin na naghatid sa akin. Nag-message na lang sa akin si Ate Marieta. Hindi raw kasi niya kayang pumunta pa ng bahay dahil sa laging masama ang pakiramdam. Pagbalik naman sa trabaho, naging abala na rin ako. At tuwing gabi bago matulog, nagkakausap kami ni Lola Rosa sa video call. Kumusta ka na, Apo? Bakit parang pagod na pagod ang itsura mo? Medyo pagod nga po ako dahil ilang araw nang may mga bisita dito sa bahay ng amo ko. Pero kanina naman po umalis na sila.
kasama ng mga amo ko. Kayo po, solo ka na naman po sa bahay? Ingatan mo ang sarili mo dyan, ha? Huwag ka rin magpapagutom. Opo, Lola. Kayo din po, huwag magpabaya sa sarili, ha? Oo naman. Pag uwi mo dito malakas pa ako. Lola, dumadalaw ba sa inyo si Ate Marieta? Napakadalang dumalaw sa akin. Mukhang abala kasi sila sa negosyo ng asawa niya. Mabuti naman po at ayos ang negosyo nila. Oo nga. Nung huling punta nga dito sinabihan ko ulit na tama na ang pagbubuntis. Dumadaing kasi na itong pinagbubuntis niya. Hirap siya at maselan din. Naku, dapat talaga mag-control na si ate. Nakakapag-alala rin naman Sinabi mo pa. Tsaka sinabihan ko din na kung gusto niya sa bahay muna yung 3 anak nila. Kaso ayaw daw ni Troy. Nabanggit ko nga rin po na nandyan ako na bakit hindi muna pumisan sa inyo para hindi na sila naupa. Asawa nga rin po ang dinadahilan niya. Iba rin kasi ang ugali ng asawa ng kapatid mo. Masyadong ma-pride. Tsaka tingin ko may ugaling itinatago. Sila naman po ang nagsasama. Ang mahalaga hindi niya sinasaktan si ate. Pareho ko kayong mahal ng ate mo. Kaya syempre nag-aalala rin ako sa kanya. Kaya lang hindi katulad mo na nakikinig sa akin. Ate mo umiiwas lagi kapag pinagsasabihan. Kahit naman po sa akin ganun si ate. Hayaan na lang po natin siya. O paano? Tsaka na tayo magkwentuhan, ha? Magpahinga ka na, apo. Sige po la, mag-iingat po kayo, ha? Kahit anong abala ko sa trabaho ko dito sa ibang bansa, madalas ko pa rin maisip ang pamilya ko. Ang lola ko kasi ang pangunahing dahilan ko para mag-abroad. Gusto kong maranasan niya ang magandang buhay na nararapat sa kanya. Lingid sa akin, may mga bagay palang hindi sinasabi sa akin si Lola Rosa. Para hindi ako mag-isip pa. Kanino ko utang ang pagdalaw mong to sa akin? Akala ko ba galit kayo sa akin? Lola naman, wag na po kayong magalit sa akin. Anong gusto mo? Matuwa ako sa ginawa mo? Aba Marieta, niloko mo ang kapatid mo. Hindi naman po, Lola. Anong hindi? Binigyan kayo ng pera ni Rachel para inegosyo ninyo. Pero anong ginawa ninyo? Ginastos nyo lang kung saan. Plano po namin na magnegosyo ni Troy. Kaso po wala kaming makuhang pwesto. Hanggang sa maubos na lang ang pera. Di sana sinabi mo agad sa kapatid mo. Hindi yung gagawa pa kayo ng kwento. Pati ako pinaniwala ninyo na may negosyo nga kayo. Patawarin niyo na po ako, Lola. Nakikiusap po ako sa inyo na wag niyo na munang sabihin kay Richelle. Hindi ko maipapangako na hindi ko ipagtatapat sa kapatid mo ang panloloko ninyo. Nagmamakaawa po ako sa inyo, Lola. Apo niyo rin po ako, hindi lang si Richelle. Wag naman po siyang lagi ninyong kampihan dahil lang sa meron siyang naibibigay sa inyo. Alam mo ang pantay ang pagtingin ko sa inyo ng kapatid mo. Kahit kailan hindi ako kakampi sa mali. Sasabihin ko rin naman po Bigyan niyo lang ako ng panahon. Ay, sige. Wala akong sasabihin. Pero mangako ka na ipagtatapat mo ang ginawa ninyo ng asawa mo sa kapatid mo. Opo, Lola. Ipagtatapat ko naman po kay Richelle ang lahat. Ang inaalala ko lang naman po kasi baka maapektuhan ang trabaho niya doon kung sasabihin ko. Mula nang magsama kayo ni Troy, ang laki na ng ipinagbago mo. Nagkakamali po kayo. Hindi niyo naman kilala si Troy. Kaya sana po wag niyo siyang husgahan. Hindi ko siya hinuhusgahan. Sinasabi ko lang ang nakikita ko sa iyong pagbabago. Huwag mo na rin ikaila. Ako nagpalaki sa inyong magkapatid kaya kilala ko ang mga ugali ninyo. Ang mabuti pa po, umuwi na ako. Yan, ugali mo na talagang umiwas kapag nasusukol ka na.
Ayoko lang po kasing makipagtalo sa inyo. Malaki po ang respeto ko sa inyo, La. Ayoko po kasi na makapagbitiw ako ng salita na ikasasama ng loob nyo. Tandaan mo, mahal kita, Apo. Pati ang mga anak mo. Tumangulang si Ate Marieta. Bago umuwi, yumakap muna siya sa lola namin. Pagdating sa kanila, naabutan niya ang asawa na prenteng nakaupo sa sofa. Sabi ng mga bata pumunta ka raw sa Lola Rosa nila. Oo, pinakiusapan ko si Lola na huwag ipaalam kay Richelle yung tungkol sa negosyo natin na wala naman talaga. Pumayag ba? Oo, mabait naman yun si Lola eh. Akala ko doon na naman siya papabor sa paborito niyang apo. Nag-aalala din siguro siya na kung magsusumbong siya, baka maapektuhan ang trabaho ni Richelle. Tiyak yun. Nakihiram ka ba sa lola mo ng pera para sa panganak mo? Masasabi ko ba yun kanina? Saka na lang kapag malapit na akong manganak. Kung makakahanap nga lang sana tayo ng bibili ng lupa ng pinsan ko magkakapera sana tayo. Wala naman kasi akong mahanap Huwag mo munang asahan yan. Baka nakapanganak na ako hindi ka pa rin nakakahanap ng bibili. Kaya nga Pero susubukan ko pa rin. Para hindi mo na kailangang manghiram pa sa lola mo. Bakit Biyernes Santo yung mukha mo? Nung magsabog yata ng swerte ang Diyos, nasalo lahat ni Richelle. Samantalang nung magsabog ng kamalasan, ako naman ang sumalo lahat. Pwede ka namang makiamot sa swerte ng kapatid mo Hindi naman tayo magigipit ng ganito kung pinapadalan pa niya tayo katulad ng dati. Kaya nga binigyan na niya tayo ng pangnegosyo dahil wala na siyang balak na magpadala. Gusto daw niya kasing makaipon. Pwede naman siya makaipon kahit nagpapadala sa atin Baka kamo na sulsulan ng lola niyo. Siguro nga. Biruin mo, ako ang pinatapos ng 4 na taon na kurso ng lola namin. Tapos siya 2 taon lang. Pero sa aming dalawa, siya pa talaga ang sinuwerte. Huwag kang mawala ng pag-asa. Darating din ang swerte natin. Sana nga. Dahil pagod na ako sa sitwasyon natin. Uy, oo nga pala. May nalaman ako sa isang kumpare ko na malapit ang bahay sa inyo. Kilala mo naman siguro si Melanie, yung kapitbahay niyo doon. Sa pagkakaalam ko, nakaalis na ulit siya papuntang ibang bansa. Alam mo ba kung bakit siya nakaalis? Dahil sa kapatid mo. Siya nagrekomenda sa magiging amo niya. Ang swerte nga Wala siyang naging gastos. Sagot lahat ng amo. Ha? Talaga? Si Richelle ang tumulong pala sa kanya? Mabuti pa yung ibang tao natutulungan ng kapatid mo. Siguro kung hindi ako buntis, baka sa akin niya yun inalok. Kung talagang gusto kanyang tulungan, maraming paraan. Sumama ang loob ni Ate Marieta sa nalaman. Hindi na lang niya yun ipinahalata sa asawa. Nang muli siyang dumalaw kay Lola Rosa, tinanong niya ang tungkol sa kapitbahay namin. Sumama ang loob ni Ate Marieta sa nalaman. Hindi na lang niya yun ipinahalata sa asawa. Nung muli siyang dumalaw kay Lola Rosa, tinanong niya ang tungkol sa kapitbahay namin. Ang kapatid mo nga ang nagrekomenda kay Melanie. Ikaw sana ang balak i-rekomenda ni Richelle. Kaya lang buntis ka nga. Sayang naman yun. Paano kasi taon-taon ka nagbubuntis? Kaya umiiwas tuloy sa iyo ang oportunidad. Huli na po itong pagbubuntis kong ito. Ayoko na talaga. Nako, narinig ko na yan dati. Totoo na po ito, La. Lalo't baka masies ako. CS baka mo? Bakit naman? Suhi po ang bata Pinahilot ko na nga po para umikot. Kaso ganun pa rin po ang posisyon niya. Ang mahal pa naman ng CS. Tapos malayo pa ang ospital dito sa atin. Yun nga po Siguro naman napaghandaan nyo na ang panganganak mo. Isa pa nga po yan sa pinoproblema ko Wala po kaming ipon. Ano? 9 na buwan mo yung dinala hindi nyo man lang pinaghandaan. Tuwing mga nganak ka lagi na lang ganyan. Nag-iipon naman po kami ni Troy. Yun nga lang po, nagagastos din namin. Sana yung perang ibinigay sa inyo ni Richelle. Nagtira ka kahit magkano. Paano na yan?
Kaya nga po nandito ako para sana manghiram. Kabuanan ko na po kasi. Ay, sabi na nga ba, sa akin ka na naman tatakbo. Kesa naman po sa iba ako lumapit. Di sa inyo na lang. Hindi naman sa pinagdadamutan kita. Mula nang hindi na ako pinadalhan ni Richelle sapat na lang ang kita nitong tindahan para sa akin. Bakit naman po kasi pumayag kayong hindi na padalhan ni Richelle? Ako ang may gusto na wag na akong padalhan. Ang dami na niya kasing nagastos. Naipagawa niya ang bahay na to at ang tindahan. Wala na akong mahihiling pa. Hindi naman siguro lingid na sa inyo din ng mga bata na pupunta ang ipinapadala niya sa akin noon. Lola, paano kaya yan? Wala na po akong malapitan. Sana naman kasi matuto ka na sa buhay. Kung hindi ka naaawa sa sarili mo, maawa ka sa mga anak mo. Kaya nga po huling pagbubuntis ko na talaga to. Maawa na kayo, La. Pangako po makikinig na ako sa inyo. Hindi na po magiging matigas ang ulo ko. Sana noon mo pa ginawa yan. Malungkot na umuwi si Ate Marieta. Noon lang kasi siya tinanggihan ni Lola Rosa. Masyado kasi siyang umasa na katulad ng dati. Tutulungan siya ng lola namin. Excited naman ang asawa niya nung dumating siya. O ano? Nakahingi ka ba ng pera kay Lola Rosa? Binigyan niya lang ako pero hindi sapat para sa panganganak ko. Ha? Anong ibig mong sabihin? Kailangan mo pa rin humanap ng pera. Sinubukan ko nang manghiram sa mga kakilala at kamag-anak ko Wala din sila. Paano kung hindi umikot ang sanggol sa tiyan ko? Troy, hindi biro ang mag-CS. Ang mahal ng babayaran natin. Humiram ka kaya muna sa kapatid mo. Di malalaman niyang niloko lang natin siya. Kaya nga binigyan niya na tayo ng pangnegosyo dahil wala na siyang balak padalan tayo. Bakit naman kasi kung kailan kailangan natin ng tulong ng lola mo? Tsaka naman siya nagdamot. Hindi na rin kasi siya pinapadalhan ni Richelle. Siya daw mismo ang humiling nun. Sumasakit tuloy ang ulo ko. Akala ko naman may solusyon na tayo sa problema natin. Yun nga rin ang akala ko Tingin ko nga wala talagang pera si Lola. Nakakaawa naman kung pipigain ko. Bakit ba wala tayong kaswerte-swerte? Baka kulang lang tayo sa pagsusumikap. Lalo ka na, simula nang magsama tayo, wala ka nang maayos na trabaho. Nakakaranas lang kami ng kaginhawaan kapag nagpapadala si Richelle sa amin. Huwag mo naman ako sumbatan na wala akong nagagawa sa pamilya natin. Wala naman talaga Tingnan mo, ako pa rin ang gumagawa ng paraan kung paano magkakapera. Gagawa nga ako ng paraan Ang mabuti pa, ibenta mo na lang lahat ng gamit dito sa bahay. Saka na lang tayo ulit bumili. Susubukan ko muna manghiram ulit. Alis muna ako. Gumawa ka talaga ng paraan dahil kung hindi, magbebenta ako ng gamit natin. Nagngingit-ngit naman ang kalooban ni ate. Parang gusto niyang pagsisihan na inubos lang nilang pamilya ang perang ibinigay ko. Umuwi ring bigo ang asawa niya na walang nahiraman. Nung manganganak na si Ate Marieta, tinawagan niya ang lola namin. Si Lola Rosa pa rin ang gumawa ng paraan kung paano masusolusyonan ang problema nila. Talaga po, La? Nasiya si ate? Oo, apo. Suhi kasi yung bata Kumusta naman sila? Ayos naman sila mag-ina. Hindi pa ba kayo nagkakausap ng mga nakaraan? Hindi pa po, Lola Busy din kasi ako dito. Ayos lang po ba kayo dyan? Hindi ba kayo nagkukulang? Huwag mo kong intindihin, apo. Sapat sa akin ang kinikita ng tindahan. Excited na nga po ako makauwi dyan sa atin. Iba talaga kapag nasa sarili kang bansa. Oo naman. Kaya nga para hindi masayang ang pagtatrabaho mo dyan, mag-ipon ka para sa sarili mo. Opo, Lola. Yun talaga ang plano ko. Oo nga pala. Nabanggit ng ate mo si Melanie. Hindi ko alam kung paano nila nalaman na ikaw ang naging tulay para makaalis yung kapitbahay natin.
Parang nagtatampo nga eh. Sa kanya ko nga po, di ba iaalok yun? Kaso nga po buntis naman siya. Yun nga ang sabi ko. Tsaka, pinayuhan ko na tama na ang pagbubuntis niya. Naaawa na kasi ako sa mga apo ko eh. Minsan dito sa akin nanananghalian dahil walang baong pagkain. Hikahos pa rin po ba sila hanggang ngayon? Kumusta naman po ang negosyo nila? Wala kasi akong balita eh. Baka hindi pa ganun katatag. Alam mo naman ang negosyo. Kita mo nga tong tindahan natin. Taon na bago pa nabawi ang puhunan. Sa bagay nga po, kapag nakauwi ako dyan, makikisosyo na lang ako kina ate sa negosyo nila. Tingin ko, apo, mas maigi kung magsarili ka na lang. Para wala kang maging problema balang araw. Bakit naman po, Lola? Kapatid ko naman si ate, hindi naman siguro ako nun lolokohin. Ang ate mo, hindi. Pero paano ang asawa niya? Wala talaga akong tiwala sa taong yun. Doon pa mabigat na ang dugo ko sa kanya. Ikaw talaga, Lola. Hanggang ngayon ba naman ayaw niyo pa rin kay Kuya Troy? Mahirap kasing ipaliwanag, apo. Basta habang tumatagal pabigat ang loob ko sa kanya. Baka po kasi dahil iniisip niyo, wala na siyang ginawa kundi buntisin si ate. Isa pa nga yun, iha. Sana nag-iisip din siya. Huwag niyo na po silang intindihin. Hayaan niyo na lang sila sa buhay nila, basta hindi nila kayo ginugulo para hingan ng pera. Oo nga, apo. Sa mga anak na lang naman nila ako may pakialam dahil hindi ko nga matiis. Susubukan ko ring matawagan si Ate Marieta para makamusta din. O sige, apo. Mag-iingat ka dyan palagi, ha? Sinubukan kong tawagan si Ate Marieta ng araw na yun. Pero hindi ko siya makontak. Kahit ng mga sumunod na araw, hindi niya sinasagot ang mga tawag ko. Kahit nag-chat na ako sa kanya. Inisip ko na baka busy siya dahil kapapanganak lang. Dahil sa kaabalahan ko, hindi ko namalayan na malapit na akong umuwi. Isang araw nagulat ako nang si Ate Marieta na ang tumatawag sa akin. Ate, buti tumawag ka. Oo. Pasensya ka na sis ha. Medyo busy kasi ako eh. Naintindihan ko naman, te. Bakit ka nga pala napatawag? Kasi meron akong sasabihin sa'yo. Yun kung gusto mo lang ha. Ano ba yun? Di ba malapit ka na umuwi? Sabi kasi ni Troy, baka gusto mong bumili ng lupa dito sa atin. Meron kasing binibenta ang pinsan niya. Huwag ka mag-alala, malinis ang papel. Baka kasi maubos ang ipon ko kung sa lupa lang mapupunta. Mura lang naman binibenta Pwede mo tong tayuan ng sarili mong bahay o di kaya paupahan. Maganda yung lokasyon dahil malapit sa kalsada. Parang ang maganda, ate, at kahit hindi magalawang lupa, tumataas naman ang presyo niyan. Sinabi mo pa. Kaya kung ako sa'yo, pilhin mo na. Kami nang bahala sa lahat. Sige, ate. Send mo na lang sa akin ang ilang impormasyon at yung litrato ng lupa. Pag-iisipan ko muna. Sigurado, hindi ka magsisisi. Kaya lang, te, ang mangyayari niyan hindi muna ako makakauwi. Alam mo sis, kung ako sa'yo, huwag ka munang umuwi. Bata ka pa naman May ipon ka nga, wala ka naman na ipundar. Mauubos din ang pera mo. Sa bagay nga, kaya lang inaalala ko kasi si Lola. Huwag ka mag-alala. Aabutan mo pang buhay ang lola natin. O di sige, sa inyo ko nalang ipapaubaya ang lahat kapag nagustuhan ko yung lupa. Siya nga pala sis, huwag mo to babanggitin kay lola ha na nagkausap tayo. O bakit naman? May problema ba kayo ni Lola? Nagkatampuhan lang. Paano kasi, wala na siyang ginawa kundi pagsalitaan si Troy ng hindi maganda. Siyempre asawa ko yun, nasasaktan naman ako. Noon pa kasi mabigat na ang loob ni Lola kay Kuya Troy. Intindihin mo na lang, matanda na ang lola natin Wala na nga kaming ginawa kundi intindihin siya, pero nakakaubos na rin kasi ng pasensya. Sana makipag-ayos ka kay Lola Rosa.
Wala siyang ibang malalapitan dyan kundi kayong mag-asawa lang. Huwag ka mag-alala. Kahit may tampo ko sa kanya, dinadalaw ko pa rin siya. Ay salamat naman kung ganun, na wala ang pag-aalala ko. Magtrabaho ka muna dyan habang bata ka pa. Swerte mo nga nakarating ka dyan. Ako, wala na talagang pag-asa. Lalo't marami na akong anak. Pwede pa naman kung maiiwan mo na yung bunso mo. Hindi na rin kasi ako papayagan ni Troy. Saka, nakakaawa na walang mag-aasikaso sa mga bata. O paano te, may gagawin pa ako. Saka na lang ulit tayo mag-usap ha? Dahil bayaw at kapatid ko naman na nag-alok ng lupa at nagustuhan ko naman, ipinadala ko na agad ng pambayad. Halos maubos lahat ng ipon ko sa loob ng ilang taon. Kaya wala akong pagpipilian kundi pumirma ulit ng kontrata para makapag-ipon ulit. Nalungkot naman si Lola Rosa pero naiintindihan niya yon. Mabilis lang naman ang panahon. 3 buwan na lang ay pauwi na ako. Hanggang ngayon, Apo, hindi mo pa rin sinasabi kung bakit ka pumirma ulit ng kontrata sa amo mo. Total naman po pauwi na ako. Sasabihin ko na rin ang dahilan ko. Bumili po kasi ako ng lupa. Kaya kailangan ko ulit mag-ipon. Hindi naman po pwede na may lupa ako. Walang pampagawa ng bahay. Kanino ka naman bumili? Bakit hindi mo to binanggit sa akin? Gusto ko po kasi kayong sorpresahin din. Kanino ka nga bumili? Meron pong ibinenta ng lupa yung pinsan ni Kuya Troy. Yun ang binili ko. Pasensya na ha kung hindi ko binanggit sa inyo. Sabi kasi ni ate wag ko munang ipaalam sa inyo Nagkagalit daw po kasi kayo nun. Matagal na kaming hindi nag-uusap ng ate mo. Sana, Apo, mali ang iniisip ko. Ano po bang ibig niyo sabihin? Bakit po kayo naiiyak? Pag-uwi mo na lang dito. Tsaka ako sasabihin lahat ng ginawa ng ate mo at ng asawa niya. Nabanggit na po ni ate dati na hindi niyo pa rin makasundo si Kuya Troy. Sana naman po, tanggapin niyo na siya bilang asawa ni ate. Ano ko tatanggapin ng isang tao na sumira sa pangarap ng kapatid mo? Dahil sa kanya, hindi natupad ng ate mo ang mga gusto niya pang gawin. Wala na po tayong magagawa pa. Siya ang pinili ni ate na maging asawa. Wala ka kasing alam, Apo, sa mga ginagawa nila. Sana, Apo, umuwi ka na agad dito. Huwag po kayong mag-alala, malapit na po ako umuwi sa atin. Alam ko po may tampo kayo sa akin dahil matagal akong hindi umuwi, pero babawi po ako sa inyo. Namimiss na kasi kita Ako rin po, Lola. Konting tiis na lang po magkakasama na rin tayo. Kung pwede nga lang hilahin ng mga araw para bukas nandito ka na. Kung pwede nga lang po, Lola Ilang araw ko na po palang hindi nakokontak si ate. Papasundo sana ako sa airport. Huwag mo na siyang tawagan pa. Ako na lang ang bahala kung sino ang susundo sa'yo. Mabuti siguro na hindi niya alam kung kailan ka uuwi rito. Mukha talagang seryoso naging alitan ninyo ni ate Hindi ko mapapatawad ang kapatid mo sa ginawa nila. Ano po ang nangyayari talaga? Bakit nung huli kong nakausap si ate Marieta, sabi niya nagkaayos na kayo? Sabi lang niya yon para linlangin ka. Huwag kang magtitiwala sa kapatid mo. Nakikiusap ako sa iyo, Apo. Sige po, pagdating na lang dyan ko siya kakausapin. Nang matapos ang pag-uusap namin ni Lola Rosa, napaisip ako ng malalim. Tila meron silang tinatago sa akin ni Ate Marieta. Lalo tuloy ako nasabik na umuwi na. Samantala, hindi na rin napigilan ni Lola Rosa. Napuntahan sina ate para kumprontahin. Lola Rosa, napadalaw po kayo. Pwede bang tumuloy? Pwede naman po. Pasok po kayo. Ang ganda ng bahay ninyo. Nagtataka pa rin ako kung paano kayo nakapagpagawa. May pera naman po si Troy. Ha! May pera ba ka mo? Napakasinungaling mo! Lola, bakit niyo po ako sinampal?
Anong kasalanan ko? May gana ka pa talagang magtanong? Akala mo ba hindi ko malalaman? Ang tagal nyo nang niloloko si Richelle. Nagpapakahirap ang kapatid mo sa ibang bansa samantalang ikaw. Nagpapakasasa sa perang hindi mo naman pinaghirapan. Kung ang tinutukoy niyo po yung perang binigay niya sa amin para ipang negosyo, ibabalik naman po namin yun sa kanya. Hindi lang yon. Pati itong bahay na to. Di ba siya ang bumili ng lupang to? Ano? Inangkin nyo na ng tuluyan? Kaya ba nagmamalaki ka na sa akin? Ito ba ang dahilan kung bakit sa loob ng ilang taon hindi ka nakikipag-usap? Lola, mali kayo ng iniisip niyo. Marieta, sino yung kausap mo? Malambutin ka rin ng... Lola Rosa, napadalaw po kayo. Hindi ka yata masaya na makita ko, Troy. Kung nandito po kayo para manggulo, nakikiusap ako na umalis na lang kayo. Nananahimik kami ng pamilya ko. Pagkatapos ng lahat ng naitulong ko sa inyo, ipagtatabuyan mo pa ako sa bahay ni Richelle? Bahay po namin to. Hindi bahay ng paborito niyong apo. Alam kong pera ni Richelle ang pinambili ng lupa at ipinagpagawa ng bahay na to. Huwag na kayong magsinungaling pa, mga manloloko. Hindi na kayo nakontento na lokohin ang apo ko sa negosyong ipapatayo ninyo. Hindi niyo po kayang patunayan ang sinasabi niyo. Ang mabuti pa, umalis na lang kayo. Hindi ako aalis hanggat hindi pa ako natatapos. Ang kakapal ng mga mukha ninyo. Lalo ka na, Marieta. Noon pa kinaiinggitan mo na ang swerte ng kapatid mo. Kung pumili-pili ka sana na responsableng lalaki, hindi mo dadanasing maghirap. Hindi ka ba talaga aalis? Matanda ka, ha? Gusto mo kalad ka rin kita palabas? Wala ka talagang modo. Noon pa alam ko na may ugali kang tinatago. Yun naman pala eh. Kung ayaw mong ipakita ko sa yung tunay kong ugali, umalis ka na sa bahay ko. Nakikiusap po ako, Lola. Umalis na po kayo. Pagbabayaran ninyo na malaki ang ginawa niyo to kay Richelle. Ibang maningil ang karma. Ang dami mo pang sinasabi. Alis na! Huwag mo nang itulak si Lola. Aalis na nga eh. Sana, Marieta, hindi mo to pagsisihan. Bakit mo naman ginanon si Lola? Nakakapiko na yung matandang yun eh. Akala mo kung sino? Totoo naman ang sinasabi ni Lola eh. Hindi sa atin ito. Pera ni Richelle ang pinambili natin ng lupa at materyales ng bahay na ito. Wala namang pinangahawakan na katibayan ng kapatid mo eh. Kaya atin na to. Paano kung dumating si Richelle at maghabol? Wala nga siyang habol. Basta wala tayong aaminin na nagpadala siya ng pera sa atin. Natatakot ako, Troy. Paano kung karmahin tayo sa ginawa nating panloloko? Hindi naman totoo yung karma. Kaya alisin mo na yung takot na nararamdaman mo. Mula ngayon, huwag mo nang papapasukin dito yung matandang yon. Sabihan mo na rin yung mga anak natin na huwag nang pupunta sa bahay ng lola nila. Baka mamaya may masabi pa yung mga anak mo sa kanya. Gusto mo bang putulin na namin ng mga bata ang ugnayan namin kay Lola Rosa? Ganun na nga. Tayo lang ang pamilya. Hindi na natin sila kailangan pa. Maliwalag naman siguro yung sinabi ko. Kaya sumunod ka na lang. Dumating ang araw ng pag-uwi ko. Isang kakilala na lang ni Lola ang sumundo sa akin sa airport. Hindi na rin siya sumama. Dahil hindi na niya kaya ang mahabang biyahe. Pagdating sa bahay, mahigpit na yakap ang isinalubong sa akin ni Lola Rosa. Halos ayaw na niya akong pakawalan. Ay, salamat naman dumating ka na rin. Huwag na po kayo umiyak, Lola. Hindi na po ako aalis. Hindi ka ba nahirapan sa biyahe mo? Medyo nanibago lang po ako nung pauwi ako dito. Ang laki na kasi ng ipinagbago ng lugar natin. Ganun na po pala katagal akong hindi nakauwi. Malaki na talaga. Marami na nga rin nagsulputan ng mga bagong gusali sa lugar natin eh. Medyo humina na nga ang tindahan natin. Gusto ko po sanang kumustahin si Ate Marieta at yung lupang nabili ko. Sa tingin ko
hindi ka rin nila haharapin. Bakit naman po? Pati ba sa akin galit si Ate Marieta? Patawarin mo ko, Apo. Sa kagustuhan ko na hindi kayo magkagalit ng ate mo. Pinagtakpan ko siya. Ano po bang ibig ninyo sabihin? Una yung binigay mong pera para sa panimula nila ng negosyo. Hindi nila ginamit doon. Hindi ko alam kung saan nila ginastos. Yung binili mong lupa, pinatayuan nila ng bahay. Nung kinumpronta ko sila, itinanggi nilang sa'yo yun. Hindi, Lola. Hindi magagawa sa akin ni ate yon. Binili ko ang lupa na yon. Alam ko, Apo. Alam ng Panginoon na sa'yo ang lupa at bahay na ipinatayo nila. Nakausap ko din ang pinsan ng bayaw mo. Mura lang daw pala yung binenta sa mag-asawa. Nakapangalan daw kay Troy ang lupa na yon. Kaya pala, hindi niyo na sinasagot ang tawag ko. Nung huli ko siya makausap, nahihimigan ko pang parang may tinatago siya eh. Kaya pala ayaw pa niya akong pauwiin. Yung pala. Hindi na sana umabot sa ganito ang panloloko sa'yo ng kapatid mo. Kung simula pa lang sinabi ko na sa'yo ang mga ginagawa nila. Wala po kayong kasalanan. Nagtiwala ako at naniwala dahil kapatid ko siya. Hindi man lang ako nagduda nang sabihin niya sa akin na huwag kong ipaalam ang tungkol sa lupang bibilhin ko. Pinagplanuhan talaga nila to. Kailangan ko makausap si Ate Marieta. Sasamahan na kita. Huwag na po, Lola. Dumito na lang po muna kayo. Ayoko na pati kayo madamay sa away namin. Kahit pagod sa biyahe, ayoko nang ipagpabukas ang pakikipag-usap ko kay Ate Marieta. Nang makarating ako sa lupang nabili ko, hindi pa rin ako makapaniwalang may bahay na doon na nakatayo. Ang pamangking ko ang nagpapasok sa akin. Hindi katulad nung una na sabik akong niyayakap. Ngayon hindi siya makatingin sa akin ng diretso. Tinawag naman ng isa ko pang pamangkin ng mga magulang nila. Baka sa mga mukha nila ang labis na gulat. At may rumihistro pang takot sa mga mata nila. Para kayong nakakita ng multo, ha? Hindi nyo inaasahan ang pagdating ko, kaya hindi nyo napagbili na ng mga pamangkin ko na huwag akong papasukin. Sis, kailan ka pa dumating? Kanina lang, tinatawag mo lang akong sis kapag may kailangan ka. Ang alam ko, nakuha mo ng gusto mo sa akin, kaya wala ka ng kailangan pa, maliban na lang kung meron kang ginawang kasalanan. Pwede ba umalis ka na sa bahay namin? Huwag mo kaming guluhin. Bahay nyo o bahay ko? Pera kung ginamit nyo dito. Richelle, nakikiusap naman ako sa'yo. Magkapatid naman tayo eh. Huwag mo na sanang palalain ang problema. May pera ka pa naman eh. Problemang ginawa mo. Hindi lang ito tungkol sa pera, kundi sa tiwalang sinira mo. Dahil lang dun, winasak mong pagiging magkapatid natin. Patawarin mo ako. Pinaghirapan kong perang yon. Nagtiis ako na hindi umuwi para mag-ipon. Hindi mo alam ang homesick ko dun. Halos gabi-gabi, umiiyak ako. Pinipilit ko lang itago tuwing kausap ko kayo ni Lola. Tapos ito lang ang malalaman ko pag uwi ko. Hindi ako papayag na hindi ito mabawi. Nag-aaksaya ka lang ng oras. Hindi mo kayang patunayan na sa'yo ito. Kung kakasuhan mo kami, kapatid mo lang ang makukulong dahil sa kanya nakapangalan ng perang pinadala mo. Sige, ipakulong mo ang sarili mong kapatid. Ang sama nyo! Masahol pa kayo sa hayop. Pagkatapos sa mga ginawa at ibinigay namin sa inyo ni Lola, pati kamay namin sasakmalin ninyo. Tama na yung satsat. Manang-mana ka talaga sa lola mo. Kaya pala, mabigat ang dugo sa'yo ni Lola. Dahil may ugali kang ang talaga. Nakakapagsisi na tinanggap ka namin sa pamilya namin sa kabila ng pagiging irresponsable mo. Wala kang karapatang pagsalita ng ganyan ng asawa ko. Sige te, ipagtanggol mo yung asawa mo nang alam lang naman buntisin ka. Tapos sa amin ni Lola ka na naman tatakbo para humingi ng tulong. Hindi na yan mangyayari. Tinatapos ko ng ugnayan ko sa inyo.
Panindigan mo sana yung sinasabi mo dahil kahit makita kitang gumagapang sa hirap, hindi kita tutulungan. Nasabi mo lang lahat ng gusto mong sabihin. Kaya umalis ka na. Hindi mo ako kailangang ipagtulakan pa. Aalis ako. Anong gagawin natin, Troy? Relax ka lang. Wala naman siya magagawa eh. Tsaka kapatid ka niya. Hindi niya magagawang kasuhan ka. Habang pauwi, umiiyak ako. Wala na akong pakialam kung pinagtitinginan ako ng mga tao. Pagdating sa amin, mahigpit kong niyakap si Lola. At sa kanya ko ibinuhos lahat ng galit at sama ng loob ko. Ilang oras din akong hindi makausap at wala ring ganang kumain. Nung gabi medyo gumaan na ang pakiramdam ko. Dahil naiyak ko na lahat ng bigat ng dibdib ko. Naroon pa rin ang galit ko at hindi na yun mawawala. Kung ano ang plano mo, susuportahan kita. Wala na po akong balak maghabol. Bahala na ang karma sa kanila. Mula ngayon, wala na akong kapatid. Nalulungkot ako na umabot sa ganitong nararamdamang inggit ng kapatid mo. Nagpasulsul pa siya sa asawa niya. Siya naman ang pumili sa kapalaran niya. Bakit siya may inggit sa akin? Ang ugali ng kapatid mo nakuha niya sa inyong ina. Maraming gustong makuha pero ayaw magsikap. Mula po ngayon, hindi na siya maaaring tumuntong sa bahay na ito. Wala na rin siyang makukuhang tulong sa atin. Kung sakali man, wala na rin ako may tutulong pa sa kanya. Mahina na rin ang tindahan ko. Dahil marami ng tindahan dito sa atin. Gusto ko na ngang isara eh. Napapagod na rin ako. Ako na pong bahala sa inyo, Lola. Huwag niyo nang isipin ang mga gastusin dito sa bahay. Lahat ng gusto niyo, ibibigay ko. Ang makasama ka lang, Apo. Sapat na sa akin. Hindi ko kailangan ng material na bagay. Ganon din po ako. Pero syempre po, gusto ko rin na maranasan ninyo yung maginhawang buhay. Sige, ikaw na ang bahala sa bagay na yan. Siya nga po palala, ipamigay niyo na lang po ang mga pasalubong sa mga kapitbahay natin. Nakita ko nga ang daming tsokolate. Siguradong matutuwa ang mga bata. Hindi mo ba bibigyan ng mga pamangkin mo? Kung pupunta po sila dito. Isa pa nga yan. Kahit sila hindi na pumupunta rito. Minsan nakasalubong ko sila sa daan. Umiwas naman sila sa akin. Manang-mana sila sa mga magulang nilang walang utang na loob. Mga bata pa kasi. Baka pinagsabihan ng mga magulang. Natural na susunod sila sa kanila. Hindi habang buhay, magmamalaki sila. Oo nga. Sana wag nang madamay ang mga apo ko sa mga ginawa ng mga magulang nila. Napansin ko nga po palala, malaki ang siya ni ate. Pang-ilan na po yun? Pang-7 na yun. Hay, nung nagbubuntis siya sa pang-5 niya, sinabi niya na huli na yun. Pero tingnan mo naman, nasundan pa ng 2. Hindi na naawa sa kanyang katawan. Hindi na nga po kahit sa mga anak. Pasensya na kayo sa sasabihin ko na wala na rin po ako ng amor sa mga pamangkin ko. Hindi mo naman kailangang idamay ang mga pamangkin mo. Ayoko po sana kaso itong nararamdaman ko eh. Pati sila madadamay sa galit ko sa mga magulang nila. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Pero sana balang araw mawala ang galit mo kahit sa mga bata. Panahon na lang po ang makakapagsabi. Sa kabila ng pagpapaubaya ko sa kapatid ko, hindi pa rin ako matahimik. May mga gabing hindi ako makatulog. Iniisip ko ang lahat ng ginawa kong kabutihan sa kanya at sa pamilya niya. Kay Melanie ko sinasabi ang lahat ng mga hinaing ko. Kahit siya nagagalit sa ginawa sa akin ni ate. Magsabi lang daw ako kung gusto kong gumante. May paraan daw siya kung paano. Naging palaisipan naman yun sa akin. Oh, bakit tamilmil kang kumain? Wala po kasi akong ganang kumain. Ano bang gusto mong ulam? Ipagluluto kita ng kahit anong gusto mo.
Kahit ano, lahat naman po ng luto ninyo masarap. Sadya lang po talagang wala akong gana. Hanggang ngayon apektado ka pa rin sa nangyari. Hindi naman po kasi ganun kadali nakalimutan ang ginawa ng kapatid ko at ng asawa niya. Hindi lang po ito tungkol sa pera, kundi sa tiwalang sinira nila. Kalat na kalat nga dito sa lugar natin ang ginawa nilang mag-asawa. Nagtataka naman ako kung paano nalaman ng mga tao. Kahit ano po ang pagtatago nila, lalabas po talaga ang baho nila. Sa bagay nga, wala ka talaga maitatago sa mga taga rito. Oo nga pala, nagpapasalamat sa iyo mga kapitbahay natin. Napaaga raw ang pamasko nila sa iyo. Minsan, mas maigip ang ibang taong tulungan kaysa sa sariling dugo. Totoo yun. Habang buhay pa silang tatanaw ng utang na loob sa iyo. Siya nga palala, aalis po ako ngayon ha. Sandali lang po ako. Saan ka naman pupunta? May kakausapin lang po ako nakakilala. O sige, mag-iingat ka ha. Magdala ka ng payong. Napakatindi pa naman ng sikat ng araw ngayon, kahit sa hapon. Opo, huwag na rin po pala kayo magluluto. Sa labas na lang po ako bibili ng pagkain natin. Kala ko nga sana na magsaing na lang. Ang dami pa kasi nating ulam eh. Ipamigay niyo lang po yan sa kapitbahay natin. Mabuti pa nga kaysa masayang. Gumayak na rin ako para umalis. Kalahating oras pa lang ako nakakalis nang dumating naman ang kapatid ko. Hinahanap niya ako. Kaalis lang niya. May kakausapin daw siyang tao. Anong oras po kaya siya babalik? Sabi niya sandali lang daw siya. Pwede po bang pagsabihan ninyo ang apo ninyo na tigilan ang pagkakalat ng tungkol sa lupa na inangkin daw naming mag-asawa? Malabong si Rachel ang nagpapakalat niyan. Mula nang dumating ang kapatid mo ngayon lang siya lumabas. Ni hindi nga nakikipag-usap sa mga kapitbahay Lagi lang siyang nagkukulong sa kwarto at tulala. Hindi mo ba alam na labis na naapektuhan ng kapatid mo sa ginawa ninyo? Wala pong ibang gagawa nun kundi kayo. Sumusobra ka na talaga. Huwag mo kaming pinagbibintangan. At saka bakit kayo apektado kung totoo naman? Tanggapin niyo na lang ang mga sasabihin ng mga tao. Apektado na rin po ang mga anak ko Walang dapat sisihin kundi kayong mag-asawa. Sana man lang isipin niyo rin kami. Mabuti nga si Richelle, walang mawawala sa kanya. Anong wala? Pinagnakawan mo ang kapatid mo. Tapos sasabihin mo walang mawawala sa kanya. Hindi niyo naman po kayang patunayan yan Ibigay na lang sana niya sa akin. Hindi naman ako ibang tao Alam mong hindi madamot ang kapatid mo. Pwede kang humingi sa kanya pero anong ginawa mo? Niloko mo siya. Masyado ka kasing nagpapauto sa asawa mo. Haya na naman kayo Nasasaktan din po ako sa sinasabi niyo sa asawa ko. Kung lagi mong kakampihan ng asawa mo, itong tandaan mo. Hindi ka na makakalapit sa akin kahit kailan. Wala na akong pera at wala na ring tindahan. Wala na akong mapagkukunan para itulong sa'yo. Kaya yung pagbubuntis mong yan, paghandaan nyo na. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po ako lalapit sa inyo para humingi ng tulong. Ha! Ilang beses mo na bang kinain ng mga sinabi mo sa akin, ha? Sa pagkakataon pong ito, paninindigan ko ang mga sinabi ko. Tama lang yan. Panindigan mo rin na pinuputol mo na ang ugnayan mo sa amin. Tama lang naman po dahil wala na kayong ginawa kundi kampihan ng kapatid ko. Di magsama kayong dalawa. Dala lang yan ng selos. Kung may kinikilingan ako, di sana tuwing lumalapit ka sa akin, hindi kita tinutulungan. Napipilitan lang naman kayong tulungan ako Hindi naman bukal sa kalooban niyo ang ginagawa niyong pagtulong sa akin. Dahil pagkatapos, ang dami ninyong sinasabi sa akin. Ingrata ka talaga! Tama ang kapatid mo. Wala kang utang na loob. Oo na! Wala na akong utang na loob. Umalis ka na bago pa ako mapuno sa'yo. Huwag ka na ulit tutungtong dito.
Napahawak sa dibdib si Lola dahil sa paninikip nito. Hinagod-hagod pa niya yun at saka uminom ng tubig. Hindi na rin naman niya yun sinabi sa akin nung dumating ako. Para hindi na lumala ang away namin ng kapatid ko. Ang dami mo naman yatang biniling pagkain, Apo. Para namang piyesta. Gusto ko lang po mag-celebrate ngayon. Ano ang ise-celebrate natin? Marami po, katulad na lang po na magkasama tayo ngayon. Itong mga biyaya na dumarating sa atin. Ibig din bang sabihin ito napatawad mo na ang kapatid mo? Hindi pa po, pero hayaan na lang natin ang karma ang maningil sa kanila ng asawa niya. Basta po, wala tayong inaapakang tao. Tama ka, Iha. Hindi naman natutulog ang Diyos. Alam niya ang mga ginawa nila masama sa'yo. Masigit kang bibiyayaan dahil hindi ka gumante. Mabuti pa po kumain na lang tayo. Mamigay tayo sa kapitbahay natin. Ang dami nito Sige po Lola, mamigay kayo. Kumusta pala ang pakikipag-usap mo sa taong sinasabi mo? Ayos naman po. Si Melanie po talaga ang nakakakilala sa taong yon. Humingi lang po ako ng maliit na pabor sa kanya. Ganun ba? O sige, kumain na tayo. Bigla kasi kung ginutom Lahat kasi mukhang masarap. Masarap po talaga ang mga yan. Alam ko po magugustuhan yung lahat ng binili ko. Natutuwa naman ako at bumalik ka na sa dati. Tumatawa ka na kasi. Hindi po ako papayag na habang buhay matalo ng ginawa nila sa akin. Mula po ngayon, magiging masaya na ako. Hindi na po ako magmumukmok. Walang kamalay-malay si Lola Rosa sa binabala ko. Wala rin akong planong sabihin sa kanya. Tama si Melanie. Hindi ko dapat palampasin ang ginawa sa akin ng kapatid ko dahil mamimihasa lang siya. Gusto ko lang naman turuan ng leksyon ng asawa niya at maging siya. Kaya pumayag ako sa mungkahin ni Melanie na lumapit sa isang mambabarang. Yun din daw ang paraan niya para maibalik ang kabutihan na nagawa ko sa kanya. Akala ko ba sasamahan mo ako sa pagpapacheck up ko? Bakit hanggang ngayon nakahiga ka pa rin dyan? Masama kasi ang pakiramdam ko Okay ka pa naman kahapon Kanina pa to nung pagising ko Meron pa dyan gamot. Uminom ka na muna. Papasama na lang ako sa anak nating si Felipe. Mabuti pa nga. Hindi ko talaga kaya Ang sakit din ng mga binti ko. O eto, inumin mo muna. Baka mamaya bumuti-buti na ang pakiramdam mo. Paalis ka na ba? Naliligo pa kasi ang anak mo. Paglabas niya ng banyo, sasabihin ko ng samahan ako. Oo nga pala. Nakausap ko kahapon yung pinsa ko na dating may-ari nitong lupa. Galit din siya sa akin. Mukhang sila yung nagpapakalat ng chismis. Ha? Talaga? Pinuntahan ko pa naman kahapon si Lola at inaway. Bakit nagpunta ka ron? Di ba sabi ko sa'yo na huwag ka naman pupunta ron? Huli na rin naman yun Ayaw na rin ni Lola na pumunta ako sa kanila. Ikaw lang naman ang matigas ang ulo Parang namamaga ata yung paa mo. Kaya nga di ba masakit ka ako? Lalo na kapag tumatayo ako. Hindi ko kayang matagal. Sumama ka na rin kaya para maipa-check up natin yan. Mabuti pa nga siguro. Sobrang sakit Tawagin mo na lang ang anak natin para tulungan ako. Habang papunta sila sa ospital, napansin ni Ate Marieta ang matinding sakit na nakabalatay sa mukha ng asawa. Nang sulyapan niya ang binti nito, ganun na lang ang pagkagulat niya. Dahil nagmistulang nabubulok yon na nilalabasan pa ng maliliit na uod. Halos bumaliktad ang sikmura ng ate ko. At iniiwas na lang ang mga mata rito. Pagdating sa ospital, nakalimutan na niya ang pagpapacheck up dahil sa kalagayan ng asawa. Lalo sila nanlumo nang malamang hindi na kayang isalba ang kanang binti ng asawa. Kailangan daw yun putulin para hindi na kumalat ang impeksyon. Tanggapin mo na lang. Wala naman tayong magagawa Kesa naman sa mamatay ka.
Alalahanin mo, magpipito na ang mga anak natin. Hindi ko kakayanin na walang katuwang. Paano kasi nangyari to? Bakit ang bilis na bulok? Tapos inuud pa. Hindi kaya may bumabarang sa akin? Hindi ko alam. Sumunod na lang tayo sa doktor. Yun ang paraan para maisalba natin ang buhay mo. Hindi ko kaya maputulan ng binti. Sige, kung ayaw mo, maghanap ka ng albularyo kung sa tingin mo binabarang ka. Baka bago ka pa makahanap binawian ka na ng buhay. Iisang tao lang pwedeng gumawa nito. Ang Lola Rosa mo. Huwag mo nga pagbibintangan na mambabarang ang lola ko. Wala sa lahi namin yan. Kung hindi ang lola mo, malamang ang kapatid mo. Kilala ko si Richelle. Hindi niya yun magagawa. Hindi nga yun naniniwala sa mga ganyan Kahit ano pang sabihin mo, sila lang ang naiisip kong gagawa nito. Naputol ang pag-uusap ng mag-asawa nang dumating ang dalawang nurse para dalhin na sa OR ang bayaw ko. Sabi nila kalaban nila ang oras. Kapag hindi pa nila ginawa ang operasyon, baka maging huli na ang lahat. Hindi rin kasi tumatalab ang mga antibiotic. Mula nang mawalan ng kanang binti ang bayaw ko, lagi nang mainit ang ulo niya. Naubos na rin ang ipon nila. At kabuanan na rin ng kapatid ko. Kahit labag sa loob, nilunok na lang ni Ate Marieta ang pride niya. At pumunta sa amin. Anong ginagawa mo dito? Akala ko ba hindi mo na kami tinuturing na pamilya? Nandiyan na ba si Lola? Nagpapahinga siya, hindi siya maaaring abalahin. Makikiusap sana ako na kung maaari, makuha ko na ang share ko dito sa bahay na ito. Ano ka mo? Share? Buhay pa nga si Lola, hinihingi mo na ang mana mo? Kailangan ko kasi ng pera para sa panganganak ko. Nabalitaan mo naman siguro ang nangyari sa asawa ko. Oo, nabalitaan ko nga. Ipinagkakalat niyo pa na kami ang nagpabarang sa kanya. Wala namang kasing gagawa nun kundi kayo. May katibayan ka ba? Wala, Wala pero... naman pala Pasalamat na nga lang siya, hindi siya namatay. Di ba? Nakamamatay ang barang? Hindi mo man aminin, nararamdaman ko na may kinalaman ka. Nakikita ko sa mga mata mo yun. Kung naparito ka para pagbintangan ako, mabuti pa umalis ka na. Gusto kong kausapin si Lola. Lola! Lola! Huwag kang mag-eskandalo dito. Maawa ka naman sa akin. Kailangan ko ng pera ngayon. Ibenta mo yung bahay ninyo. Hindi pwede. Wala na kaming mapupuntahan. Tanggapin mo na lang siguro na yan ang karma ninyo sa mga ginawa ninyong kasalanan sa akin. Nagmamakaawa naman ako sa'yo. Kahit man lang para rito sa pamangkin mo. Pasensya ka na, ate. Hindi ko na kasi maramdaman yan. At para hindi ka na umasa pa, ang bahay na ito, sa akin lang ipinamana ni Lola. Kasi ako naman daw ang nagpagawa. Hindi totoo yan! Hindi yan gagawin ni Lola! Ipapadala ko na lang sa'yo ang kopya ng huling habili ni Lola para maniwala ka. Marahan ko pang itinulak si Ate Marieta palabas ng bahay namin. Nang sumunod na araw, kumausap ako ng mga tao na gagawa sa bakod. Gusto ko kasing pataasin yun at lagyan ng gate. Nabalitaan na lang namin ni Lola na namatay ang sanggol sa sinapupunan ni Ate Marieta dahil sa komplikasyon. Nalaman din namin na pilitan ng pumasok na kasambahay si ate para matugunan ang pangangailangan ng pamilya niya. Tumigil na rin sa pag-aaral ang dalawa niyang anak. Ang balita ko, pinalaki pa ng kapatid mong bahay nyo. Ang taas na nga daw ng pader Parang reyna na ayaw makita sa loob. Ginawa siguro ni Richelle yun para hindi tayo makapasok. May sasakyan na nga rin Minsan nakita ko na dumaan. Talagang wala nang pakialam sa iyong kapatid at lola mo. Balita ko nag-uulyanin na si Lola. Kaya siguro kontrolado siya ng kapatid ko. Kahit man lang sana sa mga bata. Alangan namang hindi natin pagtapusin ang mga yan ng high school. Anong gagawin ko? Hindi naman sapat ang kinikita ko kahit sa pagkain natin. Siguro ito na yung karma natin. Naaalala ko nang sabihin ni Richelle na kahit gumapang ako sa lupa, hindi niya ako tutulungan. At ang sinabi ni Lola, pagbabayaran natin ang mga ginawa natin. Ito na yun. Tama ka nga. Kung anong ginawa nating kasamaan,
Yun ang inaani natin ngayon. Susubukan ko pa rin humingi ng kapatawaran sa kapatid ko. Wala na akong pakialam kung tutulungan ba niya tayo o hindi. Baka kapag napatawad na niya tayo, baka sakali mabawasan ang paghihirap natin. Dahil sa nababalot pa rin ng galit ang puso ko, hindi ko pa rin magawang magpatawad. Magkaganon man alam kong kasalanan ng gumante. Kahit hindi ko intensyong mamatay ang bayaw ko. Para makabawi sa nagawa kong pagpapabarang sa kanya, tumutulong ako sa mga taong nangangailangan. Wakas,